sacrifice, suffered and paid the price at the cross for all to see. You gave it all for me, my Lord and Majesty. I know you love me endlessly. Great is your sacrifice, suffered and paid the price at the cross for all to see. That I'm forever loved by you. I'm forever loved by you. I'm forever loved by you, Jesus. Pangako niya, kailanman di niya iiwan. Pangako niya, kailanman di pababayaan. Unos man ay dumarating, pag-ibig niya ay nasa atin. Takot pangambay, kanyang papawiin. Pangako niya sa atin may katuparan. May pag-asa sa kanya'y nananahan. Pangako niya'y paninindigan, salita niya'y panghahawakan, na kailan tayo'y di niya iiwan. Good morning, Impact Church! Wow, napakaganda po ng ating energy. Magsitayo po tayong lahat. It's a wonderful, wonderful day to praise the Lord. Amen? Hindi ko po alam kung ano yung daladala nyo, kung ano yung pinagdaanan nyo this week. Pero one thing that I am sure of is lagi tayong merong baong pasasalamat, lagi tayong merong baong praise para sa ating Panginoon. Amen po ba? And with that, with all of our hearts, with all of our minds, with our voices lifted up, let us praise and worship our God. Sabay-sabay po tayo say, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, I praise in the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, I praise when surrounded, 'cause praise is the waters my enemies drowning. Say, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. Come on. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Shout, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord, let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Sabay-sabay po tayo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan
mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita ipagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Yung mas malakas na palakpak pa para sa Panginoon. Amen. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa. Ikaw ay laging sapat na at higit pa, Panginoon. Hindi ka nagkulang. Hindi ka nahuli. Maraming salamat sa iyong habag, sa iyong grasya na bago araw-araw, Panginoon. Maraming salamat dahil kami ay iyong iniligtas at tinawag mong mga anak. Patuloy naming isisigaw at patuloy kaming magpapasalamat sa sukdulang biyaya na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang walang kakayanan, habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsa'y di nabahira ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Manunubos na umako ng parusang na narapat sa akin. Anong haba sa tulad ko'y gawa ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako kayang tumbas. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, kahit minsan
habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya mo. Maraming salamat dahil kahit hindi kami karapat-dapat, kami ay iyong iniligtas, Panginoon. Nawa ang aming mga puso, ang aming isip, ang buong lakas na meron kami ay maging kalugod-lugod sa iyo at mapapurihan ka, Panginoon. Hinihiling namin na ikaw ay kumilos sa bawat puso ng narito, Panginoon. Maging totoo ang iyong salita. Maging buhay ito sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Itinataas namin ang iyong pangalan na walang katulad. Jesus, aming Ama, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. 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 Makakaupo na po tayong lahat. Amen. At tunay nga na napakasarap umawit at magpuri sa ating Panginoon. Yan. So magandang umaga po, Impact Church. Yan, magandang umaga at tunay nga na nakakagalak, may galak sa ating mga puso, no, na makita ang bawat isa sa umagang ito. Ayan, nakita nyo na ba ang inyong mga katabi? Pwede nyo bang bigyan ng inyong pinakamatamis na ngiti? Ang inyong mga katabi, ayan, good morning, good morning. Ayan, and of course, no, gusto din nating batiin ng maligayang kaarawan ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Yan po ay simula sa May 7, si Vanessa Rodriguez. Ayan. Happy birthday. And sa May 8 ay birthday po ng ating tito ng bayan. At syempre, ang head po ng ating multimedia team, ayan, si Kuya Pipoy Batario. Asan si Kuya Pipoy? Papunta pa lang. Okay, at sa May 11 naman po, ayan ang ating ate, si Ate Marian Orquia. Ang dami niyang fans. Okay, and of course, no, ngayong umagang ito ay meron tayong mga bisita. Ayan, so gusto nating i-welcome yung ating mga bisita sa umagang ito. Unang-una na ay si Henrik Gonzales. Nandito ba si Henrik? Saan si Henrik? Ayun! Good morning po, Kuya Henrik. Okay. At, morning. At si Jasmine Ohenal. Saan si Jasmine? Ayun. Hi, Jasmine. And I hope no na hindi lang po ito yung first time na makita namin kayo, but next Sunday ay makita po namin ulit kayo dito sa ating simbahan. And yun nga po, gusto rin nating batiin ang magdiriwang ng kanilang wedding anniversary sa week na ito, sa May 6. Si Tatay Rolly at si Nanay Marcel Serono. Happy anniversary! At sa May 8 naman po ay si Daddy Rain at si Mami Badet Herradura. And syempre sa May 11, si Kuya Ronald at si Ate Ning Vergara. Ayan. So pwede natin silang i-PM, i-message para iparating yung ating pagbati sa kanila. At eto na nga po, patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga ministries na meron tayo sa nung nakaraang linggo. Ayan, una na dyan yung ating Region Friday. Of course, Friday yan. Nangyari yan nung Friday dito sa ating worship hall. Ayan. And of course, nagkaroon din tayo ng ML tournament. At dito po sa ML tournament na to ay nakapag-share po ng gospel yung isang group. Ayan. At meron pong mga kabataan na nakarinig ng magandang balita. Okay? At hindi lang po yan dahil nagkaroon din po tayo ng Impact Youth Basketball League at sila po ay nasa semifinals na. Nung last
Kahapon. Oo, kahapon. At meron din pong mahalagang nangyari kahapon dahil bukod sa sila po ay naglaro, makikita po natin sa ating picture, sila po ay nagkaroon din ng opportunity na i-share ang good news sa 70 plus na kabataan. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa opportunity na ito na pinagkakaloob niya sa atin? And of course, kung gusto niyo pong maging part ng ating ministry, sa youth ay welcome na welcome po kayong tumulong. Dahil mas marami pong estudyante ang nais nating abutin, kaya mas marami pong workforce ang kailangan natin. Okay? At dahil po dyan, mamaya ang ating mga kabataan ay merong youth fellowship. Okay? So kung part po kayo ng kabataan, magstay po kayo dahil yan po ay after ng ating service. Okay? And of course, sa Friday po ay ang ating Uplift Worship Night. Yan po ay magsisimula ng 7 p.m. onward. So kung kayo po ay libre, pwede po kayong pumunta dito para makasama namin kayo at sabay-sabay nating purihin at sambahin ang pangalan ng Panginoon. Yan. And this summer, busy-busy po ang ating mga kabataan dahil po sa kanilang mga activities. Unang-una na ay yung ating band builder. Yan, magsisimula yan ng first week of June to first week of July. So dun po sa mga interested, pwede na po kayong magpa-enlist kay Ate Marian. Ayan. And magkakaroon din po sila ng basketball clinic. First week of June to first week of July nila gaganapin. And of course, meron din silang pickleball. Pero tinanong ko si Pastor Gerard kanina kung itong pickleball ba ay pang-youth daw, pang-youth lang. Pwede po kayong makijoin. Okay? Young at heart, feeling youth, youth, pwede po kayong mag-join dito sa pickleball na ito. Okay? June 29 and July 6, 2024. Ayan po. And para naman din po sa ating mga kabataan, hindi pa tapos. Meron silang Love and Purity Seminar na gaganapin sa June 29 and July 6. Okay? Dahil itutuloy po nila yan sa ating family camp. So kung kayo po, kabataan, sasama kayo sa family camp, lalong-lalo na, pinaka-importante ay mag-attend po kayo dito. Okay? Dahil itutuloy po natin yan sa family camp. And speaking of family camp, eto na nga po, tuloy na po ang ating family camp 2024. Ayan. Okay, so para po sa mga update ng ating mga t-shirt sizes, ay pakikontak lang po si Pastora Angela. Ayan. And kung hindi pa po kayo nagpapalista at yung pamilya nyo po ay sasama, pakilista na po ang inyong mga pangalan kay Pastora Angela. Okay? Kinikilig siya. Okay. So yon. And this morning, we have this opportunity to worship the Lord through the giving of God's tithes and our offering. So, habang kayo po ay naghahanda ng inyong mga envelopes, ay allow me to read Proverbs 3, verses 9 to 10. Ang sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So Impact Church family, I'm inviting everyone, let's honor the Lord as we give His tithes and our offering. You are blessed and beloved. You are, you are, you are. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong. Draw me close to you. I hold on to one love that's tr
Sound check. Morning. Yun, naririnig niyo ako. Mainit po ba? Bukod po sa mainit na labas, peki po yung aircon na to ngayon dahil nakabukas lang siya. Our aircons in Unit 300 is already 5 years old. So, ito pong aircon na to, kahapon nag-spark. Kaya siya patay ngayon. Alam niyo po, every summer may aircon na nasisira. So mag-pray tayo na magbago tayong aircon. Every summer, pag-pray po natin na payagan tayo ng core na maglabas ng pera para makabili ng bagong aircon. Pero masaya pa rin po tayo kasi nandito po tayo sa presence ni God today. Amen? Parang hindi Amen? That's good. Kahit na po medyo mainit, mas mainit daw po sa impyerno, so mas mabuti na ito nararamdaman natin. Ano? Kasi hindi natin mararamdaman forever. Amen? Amen. Let us pray. Father, we thank you for you are good, and your mercy endures forever. Lord, maraming salamat sa sukdulang biyaya na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo at sa patuloy mong pagpaparamdam sa amin ng dakilang pag-ibig na ito. Panginoon, sa aming pagpuri sa iyo, nawa tanggapin mo ang aming mga buhay. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga pasasalamat sa gitna ng init ng nararamdaman namin. Patuloy din po naming nararamdaman ang init ng iyong pagmamahal. Nawa, O Diyos, na pagningasin mo kami, patuloy mo kaming pagningasin bilang isang iglesia para mas marami pang makakilala sa iyo, O Diyos. Panginoon, dalangin po namin ang patuloy mong pagkilos sa aming kalagitnaan ngayong umaga. We pray, Father, that the Holy Spirit will work in us and through us, in our minds and in our hearts, causing, Lord, our hands to do what you want us to do today. Father, we thank you, we praise you. Be with us in Jesus' name. Amen. Amen. Wow. O nga, ang init nga dito. si Gerard po lagi nagrereklamo pag bumababa siya. Ang init, ang init. Buti na lang may core meeting. This morning, I was looking at the Facebook my Facebook account and my memories. Tapos nakita ko po doon na nagpa-picture kami ni Ate Ann at ni Tatay June sa isa sa mga worship services sa Monsay, which was 5 years ago. And I can't imagine na 5 taon na pala yun. That when God caused us, Impact Church, to move from Manhattan Heights, pinalabas niya talaga tayo so that we can grow bigger and bigger for the Lord. Kasi hindi po tayo kasya dun Masyadong maliit yun. And the Lord has given us this place. Isa lang pong prayer point that I want you to pray with us as pastors. Nakita po namin na yung morning service, kahit ano na pong gawin namin ngayon, kahit na anong gawin naming request sa inyo na pumunta ng second service, lahat po kayo nasa morning service pa rin. So, ibig sabihin, talaga ito na po yung congregation natin for the morning service. The only way for us to really expand it is to expand that wall. Tanggalin yung opisina, ilipat, and do it something like that. So, hindi ko po sinasabing gagawin na natin kaagad. Ang sinasabi ko po, pag-pray po natin if that's the right direction for us. Okay? Kasi like what we did with Room 308, we know that it's God's direction for us. So, ganun din. Pag-pray natin yun. Okay ba? On another matter, nasabi lang ni Becca kanina na itutuloy yung love and purity sa family camp. Hindi po. Sa family camp, yung Saturday night would be a purity ball for the young people that would be witnessed by the parents there. So, we will request them to pledge for purity. No? And pag nag-pledge sila, mayroong ring ceremony doon, and that would
for our young people para mabalanse natin yung family camp na hindi puro couples lang yung focus niya, but rather also for the young people. Excited ba kayo doon? Oo, parang hindi excited yung mga bata eh. Parang ayaw mag-purity eh. Pero yun nga po yung ano natin. So much so with announcement. May communion nga pala. Baka ma-overtime ako dito. Okay, we'll talk about security in God. Pakaganda nung devotionals natin for this week. Talks about who God is and who are we, right? So our passage, if you want to join me, please open your Bibles to Psalms 121, one of my favorite Psalms. Okay? Psalm 121. Let me read it. I lift up my eyes to the hills or to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber, will neither slumber nor sleep. The Lord who watches over you is the Lord. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and your going, both now and forevermore. The Lord bless the reading of His Word. Isa po sa pinaka-nakakatakot na ginawa ko sa buhay ko ay maglakad sa Wadi Kelt. Yan po yung parte ng Wadi Kelt. Hinahanap ko yung picture ko kung saan kami ni Pastor Zero magkahawak. Nahawak ko sa balikat niya para hindi ako malaglag. Habang naglalakad sa napakaliit na daan. Okay? Ganito po siya kahaba. What happened? Yan. Yan yung mapa niya eh. No, so yung Wadi Kelt nasa pinakagitna dyan po kami actually hindi. Doon lang kami nagumpisa sa St. George's Point, pababa ng Jericho. Buti nga po, hindi kami paakyat. Pababa kami sa Jericho. So nag-start po kami ng alas 8 ng umaga, natapos po kami alas 12 ng hapon, ng tanghali na. So gutom na gutom kami pagdating namin ng Jericho. Buti na lang buffet yung lunch namin. Pero higit sa lahat po dyan, sobrang natatakot ako dyan kasi nga, ganyan lang siya kaliit. Tapos, bangin na talaga. Meron pang sites na, wala namang sites na parehong bangin yung dadaanan mo. Okay? Pero may mga sites na over the edge ka talaga. Ito pa po yung sinabi sa amin ng guide namin. Pag yung paa mo na mali, parang si Ryan minsan namamali ng tapak, nadadapa sa nadudulas siya, good luck. Good luck sa'yo kasi ang susundo sa'yo, mga anghel na. Mga anghel na talaga ang susundo sa'yo. Yung katawang lupa mo susunduin ng helicopter. Kasi that's the only way to get out of the ravine na pagpupuntahan mo. So nung dumating kami sa Jericho, tuwan-tuwa kami doon kasi nga, unang-una, hindi anghel ang sumundo sa amin. At naririto pa rin ako sa harap nyo ngayon, di ba? Pero it's something that I'm thankful for as an experience. Hindi ko na po siya uulitin. Pero nagpapasalamat po ako dahil along the journey, I have friends with me, journeying with me. Inisip ko nga paano pag ako lang mag-isa dito. Mas nakakatakot. No? In this route, itong route na to, ay pinupuntahan, nilalakaran ng mga Israelita
3 beses isang taon nung unang panahon. The Old Testament times, they will walk through this valley, through this Kelt, paakyat at pababa. Ito rin po yung sinasabi ni Jesus na Good Samaritan Road. No, so pag sinabi kong Good Samaritan, alam niyo yung storya, di ba? May pare, may kung sinong dumaan, tapos mayroong may isang Samaritano na sobra yung ninanakawan siya and all of that. Ganun kasi, madaling magnakaw dito kasi walang makakakita sa'yo eh. Walang building dyan eh. Ang building dyan ngayon, yung monasteryo ng mga pare. Pero yung araw, wala. So, madali. So, that's actually, I think, is the basis of the psalm. The psalm is saying, where does my help come from? Sa gitna ng kawalan, saan ako makakakuha ng tulong? Saan ako kukuha ng lakas para matapos ko yung tatahaking ko at makarating ako sa presensya ng Diyos? Remember, during that time, the presence of God is not like now that it's present with us. It's only present in the temple. No? Kailangan mag-worship sila sa temple. Kailangan doon nila i-meet yung presensya ng Panginoon. And during this time, yung Psalms of Ascent would always bring us to that point that, paano nga ako pagka walang tumulong sa akin dito? Kaya nga, pag umakyat sila mula Jericho papunta ng Jerusalem, ano sila? Pamilya. Grupo. It's a community that goes up, and every time they go up, they sing the Psalms. Where does my help come from? They always remind themselves that it comes from the Maker of heaven and of earth. They have to remind themselves that this God, Yahweh, that they have to worship in the temple, is there with us, with them, walking. Kagandahan sa atin ngayon, and I intend as in this sermon to just encourage every one of us today of who God is and who we are. Hindi ko po alam kung saan kayo ngayon sa buhay niyo. Nahihirapan ba kayo? Masaya ba kayo? Malungkot kayo? May utang kayo? Ano yung pinagdadaanan nyo? Hindi ko alam. Na-breakout kayo na, breakout pala sa ano yun? Sa pimple. Nag-break kayo ng boyfriend o girlfriend mo? Hindi ko alam nasaan ka. Ang alam ko lang, the Lord wants to encourage you today. And His message is just to encourage you that He is with you. Okay? So, when you look at this desert, the first time I was in Israel, hindi pa kami naglalakad dyan sa Wadi Kelt na yan. We were just there. We were asked by Dan Spader, our director during that time, to just be silent for 15 minutes and feel ano yung nararamdaman mo. And share to one person after 15 minutes, anong naramdaman mo sa gitna ng kawalan. And I can remember, I only have one word in my mind, one name in my mind, and that's Emmanuel, God with us. That in the midst of uncertainties, sa gitna ng puro bato lang yung nakikita mo, tuyong-tuyo, wala kang pupuntahan. Ang pinaalala lang sa akin ng Diyos, kasama mo ako. You are with me. I am with you. You are mine. Today, I want you to be reminded of 4 things about God. God, the maker of the heavens and the earth, is our help. Psalm 121 reminds us of who God is, who God was, and is to come. And these truths will, I hope,
will help us feel secured forever. Ang Panginoon na may likha ng langit at lupa, siya yung tutulong sa'yo. Imagine the creator of the heavens and the earth, the creator of your body, will be the one to help you. Siya yung tutulong sa'yo sa gitna ng anong problema mong nararamdaman ngayon. At kung anumang problema yung ibibigay niya sa'yo sa future, siya rin yung tutulong sa'yo. Ang sarap pong tig-isipin nun, di ba? Parang ayaw niyong maniwala. O parang bigat-bigat ng problema niyo na iniisip niyo at ninanamnam niyo na ang Diyos ang tutulong sa akin. Hindi mo man alam kung anong nakalaan sa'yo para mamaya, nakalaan sa'yo para bukas, nakalaan sa'yo para sa susunod na taon. Ang alam lang po natin, at ang kaya nating panghawakan mga kapatid, na ang Diyos na may likha ng langit at lupa ang tutulong sa atin anumang mangyari. Amen? Saan man, anumang bagay ang kailangan mo sa paglakad mo sa mundong ito, ang Diyos na may likha ang siyang aakay sa iyo. Siya ang tutulong sa gitna ng hirap na nararanasan mo. Siya ang pag-asa na hinahanap mo sa kawalan ng buhay, sa buhay na ito. Siya si Yahweh. Siya yung Diyos natin. Amen? Pangalawa, God watches over His children day and night. Buong araw na nagbabantay ang Diyos 24/7, parang 7-Eleven. Bukas ang mata ng Diyos para tignan kung anong nararamdaman mo, para tignan, makita kung saan ka, anong nararamdaman mo. Hindi siya natutulog, hindi siya naiiglip, alam niya. Kaya minsan, pag naiinip tayo, Lord, bilisan mo naman. Lord, bilisan mo naman yung pagkilos mo. Diba? Marunong pa tayo sa Diyos eh. Hindi naman natin nakikita kung ano susunod sa atin. Diba? Alam niyo muna ba kung anong mangyayari sa'yo bukas? Wala, di ba po? Pero yung Diyos, alam niya kung anong mangyayari sa'yo. Alam niya kung bakit niya hiniiwasan pa. Alam niya kung bakit hindi pa niya binibigay yung kasagutan dun sa panalangin mo. Kasi He watches over you. Ang timing ng Diyos, tamang-tama lagi. Amen? Kahit na anong pilit mo, Lord, gusto ko na to. Pag alam niya na anong harm sa Tagalog? Makakasama, makakasakit pa sa'yo, hindi niya muna ibibigay. Kasi, yung timing niya, perfect. Hindi kasi siya natutulog. Hindi siya, nakatingin siya sa'yo. He will not rush by the things around you. He sees everything and He will keep you safe and sound under His care. Hindi ka atakihin sa gabi. Hindi ka rin mamamatay sa heat exhaustion. Mahal ka ng Diyos eh. There are times that I feel lonely and sometimes I cry for embrace from God, and He will embrace me. Alam niyo po yung minsan sa gabi, malungkot, nanood ka pa ng malungkot na palabas, nanood ka ng A Journey. Ano pa ba? Yung malungkot.
Dean, alam na alam ah. Di ba? O kaya manonood ka ng Can't Buy Me Love na mamamatay pala si Bingo. Tapos, ang lungkot-lungkot. Mainit pa. And you will just cry out, Lord, payakap naman, and the Lord will hug you. Ito po, it's a testimony that I have last week. My friends don't know this, but the day before, Saturday night, I was asking God, sabi ko, Lord, Sunday na naman, magmi-ministry po tayo. Magmi-ministry na naman. And parang, I'm just excited, Lord, for what you are going to do to me, para sa akin, as a pastor, that Sunday, the next Sunday. Lord, palambing naman ng isang encouragement man lang. And last Sunday, we were invited by Kuya Jason at Dana for lunch. And yung ending ng lunch, Kuya Jason prayed for me and I really took it by heart, and hindi naman ako umiyak, pero I just feel God's presence and His manifestation of His love for me, for that simple prayer, this simple act. And we can ask God for that because He watches over us. Alam niya kung anong nangyayari sa atin. Alam niya kung anong kailangan mo. And He will provide that. He is so loving and He is so sweet. Iba kasi yung nakikita ka lang, 'di ba? Iba lang yung nakatingin sa iyo, iba yung alam mong mahal na mahal ka ng Diyos. Amen po ba? 'Di ba? And to God, the God we serve, hindi lang siya nakatingin sa atin, mahal na mahal niya pa tayo. And ang kagandahan sa Panginoon, ipaparamdam niya 'yun. Kailangan na talaga natin magpalit ng aircon. Nag-breakdown na yung aircon natin. Hayaan nyo na po. Maya-maya lang yan. Okay. Third point. Nakikita ni Lord kung anong kailangan natin. The Lord protects His children from evil and keeps their soul. Hindi ito nakita sa translation ng NIV, but I saw this in NASB. The Lord will protect you from all evil and He will keep your soul. Aminin natin, dahil nandito pa tayo sa mundo, kahit na batang Kristiyano ka o matandang Kristiyano ka na, nagkakasala pa rin tayo. Tama? We still have that, yun nga tendency to sin. Nasasaktan natin ng sarili natin, ultimately, nasasaktan din natin si Lord because we sin. But you know, in every situation, in every temptation that we face, God will provide an escape out of that temptation. Kasi He keeps your soul. It's your choice now. Magkakasala ka ba o hindi? Kung magkasala ka man at isipin mo man na, okay, nagkasala ako, the Lord will never get tired of forgiving you. Sabi nga dun sa libro ng Sons and Daughters, we can come boldly to the throne of our gracious God because we are not trusting our own righteousness, but we trust in the incredible and unlimited grace of God the Father. He protects us from evil. He keeps our soul. We can come before God, kaya niya tayong patawarin, not again because of our righteousness, but because of the righteousness of God, of Jesus Christ.
and because of His grace and love. Amen? Fourth point, God will be the guard of our life now and forevermore. The Lord will guard your going out and your coming in from this time forth and forever. Alam niyo, madalas ginagamit to ng mga pastor para sa pag-dedicate ng kotse or ng sasakyan. Pero I want us to reflect on this particular passage on our travel here on earth. Na simula nang naging Kristiyano ka, simula nang binigay mo ang buhay mo sa Diyos, sa Panginoong Jesus, hindi ka niya iiwanan hanggang makarating ka sa eternity. Hindi siya bibitiw sa'yo. Kahit na minsan ang sobrang dumi na ng tingin mo sa sarili mo, hindi ka bibitawan ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang siyang patuloy na gigiya sa buhay mo. He will not let us slip. Hindi niya tayo pasusundo sa anghel niya nang hindi pa natin oras. Tama ba? Hindi rin chopper ang susundo sa'yo kahit madulas ka. Kasi mahal ka ng Diyos. And He will guide you every step of the way. He will give us chances to go back to Him and end up with Him. So, with these truths, simple lang yung action point natin. Alalahanin lang natin. Okay? Four things I want you to remember. One, when you feel helpless, the Lord, the maker of heaven and the earth, is your helper. Remember that. Tandaan mo yan. Ano man yung pangangailangan mo dito sa lupa, create ni God para sa'yo. Siya din yung tutulong sa'yo. Okay? Second thing I want you to remember when you feel alone, God is the one who watches over you day and night. He watches over you day and night. Hindi ka niya pababayaan. When you feel alone, you're not alone. Katabi mo lang si Lord. This world will dictate na mag-isa ka lang. This world will dictate so many things to you. Remember, God is the one who watches over you. He will provide. He will give what you need. He sees what you need. When you need it, He will give it. Okay? Pangatlo, when you feel so far from God, to God, because of your sins, the Lord is the keeper of your soul. Remember, God will forgive you. Kahit na minsan yung paborito mong sin, patuloy mo pa rin ginagawa, kaya kanyang patawarin. And He will choose to forgive you. Look at you in the mercies of God. And He will keep your soul. Every time there's a temptation, He will have you have a way out of that temptation. Choose what is right. Remember, God is not far from you. Kasama mo siya. Katabi mo siya. Sabi mo sa katabi mo, katabi ko si God. Diba? Bakit ko sinabi yun? Minsan sa katabi mo, mararamdaman mo si God. At ipaparamdam niya sa iyo yung presensya niya.
Tama po ba? Ilan na yung nabigay ko? 3 na? Pang iba. Pang last, pang iba. Remember when you are losing hope in life's battle, in life's battle, the Lord is your guide and He will guard you until eternity. If you're losing hope, parang wala na, talo ka na lagi. Parang nagkasakit ka, nagpa-CT scan ka, malignant, parang pinagpatong-patong na problema. Parang talong-talo ka na. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Tandaan mo, panalo ka pa rin. Kasi, bakit? Sama mo si Lord until eternity. That when you end your life here, you're going home to Him. That's your final journey. Di ba? Morbid naman ni Pastor. Hindi pa naman tayo mamamatay lahat, di ba? Pero mamamatay tayo eh. At the end, we will. Kaya nga dapat meron na tayong pinili ngayon pa lang. Pag-aanin natin, minsan utang. Utang ka ng utang. Patong-patong, di mo na alam kung saan manggagaling. Nag-repent ka, nanghingi ka ng tawad sa Panginoon dahil masyado kang magastos. He can help you out. And He will help you out. Tama po ba? Magbago ka lang. Mga kapatid, the God we have is is a loving God. In fact, He loves you so much. He died for you. Siya ang tutulong sa'yo. Masaya ka ngayong araw na to, yung message na to hindi para sa'yo. Lagay mo lang sa shelf ng puso mo, and when you need it, take it out. Look at Psalms 121 and say, the Lord is my helper. The Lord who is the creator of the heavens and the earth watches over me and helps me out. Every time we pray, we remember who God is. Alalahanin natin kung sino si Jesus. At sino tayo sa Kanya. Sabi ni R.C. Sproul, when we pray, we must remember who we are and who we are addressing. We are addressing the God, the creator of the heavens and the earth, the God who promises that He will watch over you day and night. He will protect you, guard you from your coming out and coming forth. Ligtas ka sa lilim ng Kanyang pagmamahal. Kaya nga, ang response natin always is, we worship God. Tell Him, sa lilim, pupurihin kita sa dakong lihim. Hindi ko naman natandaan yung lyrics eh. Pero I want us to join the praise team for that song as we prepare our hearts for the Lord's Supper.
kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim na masumpungan sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, ingat babago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyo niling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyo niling nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, maraming salamat kasi Ikaw ang aming sandigan. Ang iyong pagkalinga, ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, aming nararamdaman sa araw-araw. Panginoon, sa gitna ng problema ng aming mga buhay, hayaan mo nga po kaming alalahanin lagi kung sino ka. Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming tulong, Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang siyang nagpapatawad sa amin, Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming kapatid. At tunay nga po, Panginoon, pinagpala mo ang bawat isa sa amin. Dahil sa aming paniniwala sa iyo, Panginoon, kami ay ligtas. Ligtas sa lilim ng iyong pagmamahal. Maraming salamat sa Panginoong Hesus na sumunod sa iyo hanggang krus ng Kalbaryo. Kanyang katawan ay nabayubay, kanyang dugo tumigis sa bawat isa para sa amin. Para ang aming mga pagkakasala mapatawad mo. Panginoon, we are forever grateful for what Jesus Christ has done on the cross. Thank you for your love for each one of us, for the warmth of your love for each one of us. Thank you that we are your sons and daughters. Thank you that we are safe, secured. You watches over us every day. So Father, we pray that you, as we celebrate this occasion, Lord, this sacrament, tignan mo po kami ng buong pagmamahal at may pagpapatawad. Sabi po ng Apostol Pablo, kailangan po namin siyasatin ang aming mga sarili, maging karapat-dapat sa pagtanggap ng tinapay at ng sarong ito. Panginoon, patawarin mo nga po kami sa aming mga pagkakasala. Tignan mo po kami ng buong awa, buong habag.
At maraming salamat dahil 2,000 taon na ang nakakaraan ng Panginoong Hesus. Pinaramdam sa iyo ang kanyang pagsunod. Matay siya para sa aming mga kasalanan. And sometimes, Lord, ang hirap isipin na isang panalangin lang, kaya mo kaming mahalin. Pero in true reality, Lord, you have loved us even before. For that we are grateful, thankful, Father. And as we celebrate this sacrament, our prayer, Father, is that you will also accept our lives offered to you. That at this point, Lord, sa pag-celebrate namin niya ito, maramdaman mo naman ang pagmamahal namin sa iyo. Maramdaman mo naman, Panginoon, ang pagsunod namin sa iyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May I call on the choir to help me distribute the elements. As we listen to the music and the song once again, I want you to thank the Lord. Pasalamatan mo yung Diyos kung nasan ka ngayon. Pasalamatan mo siya dahil sasamahan ka niya saan ka man tutungo. Ang papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang ialay, Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko, tanging sa'yo, sa'yo lamang Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko, sa'yo mananatili sa iyong linig at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong linig na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong linig at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong linig at masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong linig at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilig na masumpungan ka sa dakong lihim. Let's all rise.
what I received from the Lord, I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took the bread, broke it. He said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's remember Jesus Christ. The same way, after the supper, He took the cup. He said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me." Let's remember Jesus Christ. For whenever we eat of the bread and drink of the cup, we proclaim the Lord's death until He comes again. The good news is that Jesus Christ is coming back. Amen? The good news is that we have a mission. Share the love of God to others. I pray that the Lord will allow you to share His love this week to one person or more. Let us pray. Lord, we thank you for your word. We thank you for it is rich, it is sweet. Maraming salamat sa paalala mo, Panginoon, na ikaw ang aming tulong, ikaw ang aming kasama, ikaw ang bahala sa amin sa landasin ng buhay na ito. Tutulungan mo kaming itawid namin ang aming mga buhay sa mga problema ang kinakaharap namin. Lord, maraming salamat dahil mahal mo kami. And yung katotohanan na yun, Lord, hindi namin maarok kung gaano kalalim, kalawak, kahaba ang iyong pagmamahal. Hindi man namin ito maarok. Ang importante, Lord, ramdam na ramdam namin ang iyong pagmamahal. Panginoon, dalangin ko na sa pagharap namin sa buhay, patuloy naming maramdaman ang iyong pagmamahal, ang iyong pagsama. Panginoon, dalangin ko na anumang problema ang aming daladala, sa paglagak namin ngayong araw na ito sa iyong banal na trono, lahat ng bagay na ito, nawa, Panginoon, na ito ay gumaang sa aming buhay. Nawa, Panginoon, na as we come before your holy throne of grace, we will feel the lightness that you promise. That life may be hard, but also life is light, for the burden of Jesus Christ is light. And Lord, we thank you for that promise. We pray, Father, for opportunities to share Jesus to others. Na mapakilala ang Panginoon na nagmamahal sa amin ng higit at lubos sa ibang tao, Panginoon. Para sila din, Panginoon, maramdaman nila ang dakila mong pagmamahal. And Lord, we thank you for you will be with us just as you have promised us. We give you praise, we give you honor, we give you glory to Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, all before all ages, now and forevermore. Amen. And amen. Cause it's all
cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause it's true. Praise cause there's nobody greater. I praise cause you're sovereign. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Say, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Impact Church, magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone.